Kung sino yung nangangampanya mga kababayan, napakaingay, nagsalita pa doon sa, tawag dito, INC rally about transparency and accountability. Siya pala yung hindi transparent. Sabi ko sa inyo, ang daming ipokrito po sa mundo, lalo na dito po sa ating bansa. Si Chis Escudero, sige Panuro, ayaw tantanan mga kababayan si Martin Romualdez. Siya pala mga kababayan ang dapat na magpaliwanag kasi ang dami niyang sabit. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung mga balita ngayon. Bida na naman po si Chis Escudero. Yan o. Comelec to rule next week on Chis campaign donors. Tapos mga kababayan, si Marcolita, si Marcoleta, inisiwan ng Comelec din ng show cause order. Yan o. Kailangan niyang magpaliwanag dahil sa hindi tugmang susi at salen. Kung sino yung nangangampanya mga kababayan, napakaingay, nagsalita pa doon sa, tawag dito, INC rally about transparency and accountability. Siya pala yung hindi transparent. Sabi ko sa inyo, ang daming ipokrito po sa mundo, lalo na dito po sa ating bansa. Si Chis Escudero, sige Panuro, ayaw tantanan mga kababayan si Martin Romualdez. Siya pala mga kababayan ang dapat na magpaliwanag kasi ang dami niyang sabit. At kasama yung pangalan ni Chis Escudero sa mga senador mga kababayan. Malamang makulong mga kababayan before Christmas. Yan po. Base yan mga kababayan sa pagkanta ni dating Yusek Roberto Bernardo. Tapos ngayon, ito yung balita tungkol kay Chis Escudero. Yan o. The Commission on Elections is expected to come out next week with its ruling on the legality of Senator Francis Escudero acceptance of donations from a government contractor for his 2022 campaign. Sabi po ni Comelec Chairman George Garcia, the members of the commission are now reviewing the recommendations submitted by its Political Finance and Affairs Department. Hopefully, sabi po ni Garcia, not later than Wednesday next week, Comelec will already have a decision on the matter. Patong-patong na kaso mga kababayan ang kakarapin ni Chis Escudero. Ito pa, ex-DPWH Yusek details 280 million alleged kickback to Cherry Mobile CEO for Escudero. Yan, grand scale theft pins more senators. Sabi dito sa report ng Daily Tribune. Yan, si Chis Escudero, si Jinggoy, si Grace po, si Bong Revilla. Yan, sabi dyan. Bernardo said then Senate President Chis Escudero received his share of allocations through Maynard Ngo, who was earlier named as a contributor to Escudero's campaign. He said that before the 2022 elections, Ngo approached him and asked for his help in raising campaign funds. He said he collated a list of DPWH flood control projects in 2024 in the provinces of Valenzuela, Marinduque, Oriental Mindoro, and Quezon City amounting to 1.4 billion pesos with commitment of 20% commission for Escudero or 280 million pesos. Kaya palabo yung 18 million na net worth ni Chis Escudero na dineclare niya mga kababayan sa SALN, lumalabas na siya yung pinakang pobre among the senators. Pero kaya niya mga kababayan na magbigay ng worth 57 million na sing-sing kay Hart. O di ba? Mga kababayan nagkabukingan ng todo. Yan o. Malinaw. So makikita ninyo na habang po ang usapan ay pilit na nililihis sa kung sino-sino
isang malinaw na katotohanan, mga kababayan, na si Chis Escudero ang sentro po ng pinakang malaki, pinaka-sistematikong flood control insertion, scandal po sa kasaysayan ng GAA. At makikita natin, mga kababayan, kung i-analyze natin ang mabuti, habang lumalalim po yung investigasyon, mas lumilinaw po yung pagkakaiba. Lumilinaw na lumalabas po si Chis, ang utak po ng insertions. Si Martin na lagi nilang tinuturo, lumalabas po o lamang kinalaman. Yan ang rason siguro, mga kababayan, kung bakit si Martin malakas ang loob na humarap sa investigasyon. Ngayon, lumilitaw sa mga kwento based sa investigasyon mismo ng Senado. Si Chis mismo ang nagpasok ng daang bilyong insertions sa General Appropriations Act. Base ito sa 103 page na dokumento ng kanyang grand budget scheme. Isang blueprint po siya ng pork-style allocations na wala po sa proseso at labag po sa normal budgeting standards. Lumalabas po na hinijack mismo ni Chis Escudero yung tinatawag na small bycam. So pag tiningnan natin mabuti, mga kababayan, lumalabas po si Quezon ang utak ng insertions, hindi po yung Congress, hindi yung House. So that is the number one fact, mga kababayan, na lumalabas sa takbo ng investigasyon ng Senado, ng Senate Blue Ribbon Committee, sa mga pagsisiwalat mismo ng mga testigo, lalo na po ni Yusek Bernardo. Pangalawang fact, mga kababayan, sa Bulacan, more than 12 billion yung nakuha. At doon natunton, mga kababayan, ang pinakang malaki na ghost at substandard projects. Di ba po? Sa top 10 insertions po, pinakang malaki yung napunta sa Bulacan. At ayon po sa mga dokumento at public audits, lumalabas po na yung Bulacan yung epicenter ng ghost projects. Kung saan ito mismo ang nag-trigger po ng malawakang flood control scandal. That is why yun ang unang pinuntan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung Bulacan. Doon nakalkal, mga kababayan, ang matinding korupsyon. Then, fact number 3, yung kanyang province, yung Sorsogon. 9.1 billion yung napunta based sa dokumento, mga kababayan. Ang Sorsogon ang may pinakang, ang ikalawa sa may pinakang malaking allocations. Sa insertions po, ang Sorsogon, alam naman natin po, home province mismo ni Quezon. O di ba po? Lumabas, mga kababayan, sa dokumento, 1.1 billion napunta sa flood control, 3 billion plus sa roads. Yan yung lista. 25 pala. 525 million bridges and 4.3 billion plus para sa mga buildings. So yan po ang pinakasimpleng definition ng political self-feeding via insertions. Kaya yung naging privilege speech po ni Chis Escudero, remember? Na tinuturo niya si Martin Romualdez bilang utak, baliktad pala. Habang sinasabi niya na yung Congress daw ang sige ang turo at nang nakaturo, pag nanunuro, di ba? Yan ang sabi niya dun sa kanyang privilege speech. 3 dalirian niya nakaturo sa'yo mismo. Siya pala yun. Di ba? Si Martin Romualdez po, walang ebidensya. Walang kaso. Ang nagsabi mismo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, base sa mga dokumento, lumabas sa investigasyon. You see, biktima lang po ni si Martin Romualdez, biktima lang po ng propaganda sa intensyon na siraan yung ating Pangulong Bongbong. Gusto nilang i-link sa flood control scandal yung ating Pangulo. Kaya gusto nilang ipin down si Martin Romualdez. During the course of the investigation, wala man pong makitang ebidensya. Ang ebidensya tumuturo po sa maraming senador. You see? Yan grand scale theft pins more senators.
Kaya pilit nilang ginugulo yung kwento, mga kababayan. Kaya ayaw nang magpakita po ni Gutesa, yung witness po ni Marcoleta, na piki yung notaryo. Kung ano-ano na lang na palusot para hindi palusot na kwento, para hindi maiharap sa hearing ng Senado si Gutesa. Kung ano-ano na lang po na palusot ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. Kita po ninyo? Pangapat, mga kababayan, na fact yung Davao. Yung whole number allocations, highly irregular po. So yung Davao ang pangatlong pinakang malaking allocation. 7.21 billion pesos. Yung mga numero, mga whole numbers, kung saan hindi siya normal sa tunay na government costing. Parang minadali, parang pinilit ipasok. Sino yung beneficiary? Si Bongo at Bato. Parehong may Davao Belly Week. So malamang, nagkinabang din po. Kaya ginugulo nila yung investigasyon ni Lacson. Pagkatapos, minamindset tayo. Target daw ng investigasyon talaga yung mga kaalyado ng previous administration. Pinopolitika. Paano pinopolitika po? Na yung mga dokumentos na lumitaw, ang tinuturo talaga sila. Kaya nga po, hindi na tayo nagtaka kung bakit ganun na lang ang reaksyon, mga kababayan, ni Bato de la Rosa nang magtanong siya kay Sara Diskaya kung kailan daw nagsimula yung kanilang pangungontrata. Nang sabihin 2016 sila pumasok sa DPWH, sigurado ka niya? Sumambog sa pagmumukha ni Bato. Di ba po? Ayan po. Panoorin natin, nakakatuwa. Kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki. Sabi mo, Pinamag niya yung sarili DPWH na niya. kami. Pati mga Ngayon, kasama niya at sinigaw. gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012 o please? Siniguro pa because niya. under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yeah, yes, ka sir. ba? Yeah, Okay. wide, sir, wide. Alright. Natigilan siya, no? Natigilan si Bato de la Rosa. Ngayon, hindi na nagpapakita sa Senado. Matapos sabihin ni Ombudsman Rimulya na lumabas na niya yung ICC warrant. Nagkakatuwa kayo. Pinamag ni Bato de la Rosa yung kanyang sarili, pati mga kasama niyang DDS, pati si Digong, mga kababayan, at si Bongo. Pinamag niya. So, number 5 facts, mga kababayan. Yung 17 billion flood control insertions under Escudero po, noong Senate President pa siya, layered and suspicious siya. Sa flood control alone, 17 billion ang pinasok.
Pinakang kontrobersyal po ang General Nakar Quezon insertions. 5 flood control projects na nandun, pari-parihong 150 million. Inilista bilang phases. Parihong ilog, Agos River. Ang total nito, 750 million pesos. Ito po yung tinatawag na industry experts na budget layering. Pagpaparami ng phases para dumami ang allocation sa pari-parihong area. Duplication, mga kababayan. Naka-layer siya. Sige lang ang lagay ng budget by the million, 150 million. Ang akala nila sa ganyang scheme, hindi mabubuking. Nakadetalye po sa sumbong sa Pangulo. Kaya galit sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi gusto kasi ng ating Pangulo, tuldukan na ng tuluyan ang matagal ng korupsyon na nangyari po sa gobyerno, lalo na po sa DPWH, in other agencies ng ating pamahalaan. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit walang tigil sa paninira sila, yung mga kaalyado nila, walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong. At walang tigil ang pagbabanta sa destabilization. Itinodo nila noong INC rally, hindi man umubra. Nirecycle yung issue sa bangag. Yung mismong kapatid na yung nag-akusa. Wala rin, hindi umubra. Di ba po? So fact number 6, mga kababayan, si ex-DPWH official Bernardo directly tag Escudero in kickbacks. Hindi lang ito bulong, mga kababayan, kundi sinumpa ang salaysay. Yan o. Pampitong fact, mga kababayan. The Maynard Ngo connection, 30 million donor, konektado siya sa 1.4 billion project list, cash deliveries. Nung naging Senate President si Cheese, lumapit daw si Maynard Ngo kay Bernardo para sa listahan ng projects for Escudero. Ang total is 1.4 billion with 20% commitment. Based sa payag po ni Bernardo, 30 million yung unang binigay kay Escudero during the campaign. 30 million campaign, 2022 campaign. Based on earlier public records. Yan based yan sa reports ng Newsbites PH. Sa pahayag ni Yusek Bernardo, 160 million diniliver daw early 2025 sa Cherry Mobile Building. Then follow up, 120 million. So lahat konektado, lahat may pangalan, lahat may detalye. Hindi po chismis. Base mismo sa kwento, sinumpang salaysay. Hindi tulad ng sinumpang salaysay in affidavit ni Gutesa, peke yung notaryo. At hindi na nagpakita yung nagtuturo kay Martin Romualdez. Si Yusek Bernardo po, pabalik-balik sa Senado, willing na mag-cooperate. So makikita ninyo ang credible witness sa hindi po credible pagkakaiba po na testigo. Yung tinatawag na witness for hire. Di ba? Na ang intention po manira. Fact number 8, Escudero plus Saldico, the Bicam power do behind billions in insertions. Kasi po, si Saldico nakapirma doon sa Bicam report. Si Cheese nakapirma din. Na dapat sana, bilang Senate President, hindi man siya dapat kasama doon. In-insert niya yung kanyang sarili. Pumirma. Yan ba? Yan ang dokumento mismo. Yan si Saldico. Tapos dito, sa mga senador, si Cheese Escudero. Yan Senate President Cheese Escudero. Walang Martin Romualdez dyan. Kasi hindi man member ng Bicam si Martin. Traditionally, talagang hindi member ang speaker. Kaya mahirap po yung turo ng turo. Di siya pala dapat ang ituro kasi mismong nakaturo sa kanya yung dokumento. You see, sa latest report ngayon, kinasuhan na po si Saldico. No bail. Kinasuhan na po ng ombudsman. And malamang kasunod na po si Cheese Escudero. Sa kabilang banda,
Ang matinding kontrast mga kababayan, si Martin Romualdez na laging binabato ng sisi, pinagbibintangan ng walang basihan. Walang link po si Martin sa flood control anomaly. Kahit anong kalkal po nila, panggigipit, pagpresenta ng scripted witness po, makikita natin zero evidence laban po kay Martin Romualdez. Kahit po si President Bongbong Marcos, hindi kumbinsido na dawit yung kanyang pinsan. So ito po ang malinaw, mga kababayan sa kwento. Napilit nilang ginugulo. The flood control anomaly leads to Chis Escudero. That is the hard truth, mga kababayan. Hindi po kay Martin, hindi kay BBM. Gusto nilang tumbukin si Martin kasi gusto nilang isangkot yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun man lang po ang intensyon nila. Di ba po malinaw, mga kababayan? Malabo, basado sa ebidensya. Ang ebidensya po, tambak ang ebidensya, tumuturo po sa kanila. Kaya sila natataranta. Yan po ang nagsusumigaw na katotohanan. Grand scale theft pins more senators. Di ba pa, mga kababayan? Ayan lang muna ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.